For today's video mga ka-friendsi, tayo po ay magawa ng masarap na suman. Kaya naman po samahan ninyo akong manguha ng San Fernando o gabi. Ay medyo maliliit lang po baya ang nakukuha kong San Fernando din at lagi po baya naman aring inapakain sa baboy ay nauubos na po yung mga malalaki. Iayos na po ari at kaunti lang naman ang ating kailangan. Ay kami po baya naman ay hindi rin nagapawala ng tanim na San Fernando at maigi din po baya naman aring meryendahin. Abay ang sabi nga kung magutumin daw ang baboy, abay magutumin din kami. Yun at aring ang pinanguha nating ari ay magakang ari na kaya tayo'y mauwi na at tayo'y gabalat na nung ating pinanguha. Ang tawag po nito dito sa amin ay San Fernando. Ang gabi po dito sa amin ay yung inagawa pong laing. Baka po ako'y imik ng San Fernando ay hindi po pala ninyo naiintindihan. Ay ang gabi po din sa amin at San Fernando ay magkaiba. Pagkatapos nga po nating hugasan yan ay atin namang ayadya rin. Ay arilaan po baya ang makamahirap din ang pagyadyad at ang pay napakasakit ng aking balikat pag ako'y nagayadyad na rin ay naku ay anong hirap po baya pag nagakaedad na. Sus, kala mo naman ay katanda ay 25 years old lang naman. Pagkatapos nga po nating magpiga ng gata ng nyog ay tayo naman po ay magasalang nitong asukal. Kaintayin lang po natin yang matunaw. Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan na natunaw na yung ating asukal. Halu-haluin lang po natin yan para hindi masunog. At wag din po ninyo masyadong alaksan yung apoy nang hindi po masunog. Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan tunaw na yung ating asukal at alagay na rin po natin yung ating gata. At magintay lang po tayo ng ilang minuto hanggang sa matunaw yung asukal at kumulo yung ating nilagay na gata. Pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan lumapot na yung ating asukal at yung gata ng nyog. Ahunin na po natin yan at baka po naman ay masunog. At pagsamahin na po natin yung ating niyadyad na San Fernando at glutinous rice, ilagay na rin po natin yung tinunaw nating asukal at gata ng niyog. Halu-haluin lang natin hanggang sa mahilo, char. Pagkatapos nga po nating halu-haluin ay ganyan na ang itsura at yan ay pwede na nga kainin. Uy, hindi pa yan luto. Pagkatapos nga po nating halu-haluin yan ay ilagay na po natin yan sa dahon ng saging na dinangdang natin sa apoy. Parang nagawa lang din po tayo ng suma na balinghoy. Pinagkaiba nga lang po nito, ito po ay may halong glutinous rice. Tama na po yung 2 kutsarang takal na ating nilagay para po hindi medyo malaki-laki yung ating ginawang suman. Ay napakadali lang po talaga nitong gawin at pwedeng-pwede din po ninyo itong pangnegosyo. Basta wag kalaan pong atamarin. Ay sabi nga bawal tamarin basta maraming bayarin. Gayon. Ay nako ay talaga naman pong yung mga bayarin na yan ay hindi talaga nauubos. Buwan-buwan na laang. Kaya naman po kahit tayo nasa bahay laang ay dapat tayo ay nakakaisip kung paano pumasok ang pera. Awan ko po baga naman sa perang yan at minsan ay napakailap talagang pumasok. At pagkatapos nga po nating balutin sa dahon ay alagay naman natin dito sa kawali ng ating mailuto na. Isalansan lang po natin ng ayos para hindi po masira yung ating pagkakabalot. At pagkatapos nga po nating isalansan yan ay lagyan na natin ng tubig at takpan na natin para mapakuluan na. At pagkatapos nga po nating pakuluan yan ng 45 minutes ay ayan luto na po yung ating masarap na suman at atin ang aahunin. Ilagay muna natin dito sa pinggan ng lumamig. Ay nako, ay kahirap naman pag kumain na rin ay napakainit pa. Kaya po ay ilagay muna natin dito sa pinggan ng lumamig. Pagkalamig nga po ay ayan, balatan na natin yung isang piraso nang inyo namang makita kung gaano kaganda yung ating nilutong suman. Uy, sana all maganda. At ito na nga po ang kinalabasan ng ating nilutong glutinous rice at saka yung niyadyad na San Fernando. At nilagyan natin ng gata at tinunaw na asukal. Ayan na nga, tikman na natin yung ating nilutong suman. Ay nako, ay kasarap man din at nakakunot pa ang noo. Ay napakasarap naman po talaga at naghahalo yung ating niyadyad na San Fernando at yung ating glutinous rice. Kaya naman po ay talaga namang napakalambot at napakalinamnam din po niya dahil nga po nilagyan natin yan ng gata ng nyog. Ay talaga naman pong masarap itong pang merienda. Tamang-tama din po talaga yung kanyang tamis kaya ay nako ayos lang po ang maparami ng kain at hindi naman katamisan. Yun at sunod-sunod nga ni ang subo ay nako ay dahan-dahan naman at baka ikimain patso. Nako mual na naman. Mga friendsi, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and see you again guys.